Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1366, walang kapantay. Ang ikawalong palapag ay malamang na magiging pambihira. Boom! Isang itim na silweta ang tumalon sa buhawi. Gayunpaman, pinahirapan siya ng mga demonyong enerhiya at ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Mapangapi ang hangin. Ito ay mas malakas pa malapit sa pasukan ng ikawalong palapag. Bumangon ka. Sinubukan ng taong iyon na bumangon, ngunit hindi na siya nakarating bago nagsimulang saktan siya ng mga lakas na iyon. Boom! Umikot si Demon Chi sa kanyang katawan at nagpatuloy siyang umakyat. Ang ikapitong palapag ay may napakaraming magagandang kayamanan, kaya ang ikawalong palapag ay magiging mas maganda pa. 4 na hakbang ang ginawa niya, 3 na lang ang layo bago makarating sa entrance, pero hindi niya naituloy. Lumitaw ang mga dagandong nang siya ay itinulak pababa at bumagsak sa lupa. Phew! Huminga ng malalim ang taong iyon at hinayla ang mahabang mukha, maaari na siyang mamatay. Talagang pupunta ako sa ikawalong palapag. Naisip na cultivator, inis. Sinubukan niyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, mas lalo siyang itinulak palayo. Parang iisa lang ang pagkakataon nila. Paano maaapi ang isang demonyo? Malamig na sabi ng isang cultivator. Sinulyapan niya ang nabigo at tumalon sa hangin. Naglabas siya ng mga demonyong enerhiya, ngunit nang maramdaman niya ang hangin iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagbangon. Pagkatapos ng 3 hakbang, napagtanto niya kung gaano kalakas ang hangin. Halos sumabog ang kanyang katawan, ngunit 4 na hakbang pa lang ang kanyang nagawa. Nakatitig sa kanya ang iba pang mga demonic cultivator, mukhang nag-aalala. 2 tao ang nabigo, at mayroon lamang silang isang pagkakataon. Nabigo rin ang pangatlo at pang-4, 4 na hakbang lang din. Ang pang-5 sa wakas ay nakagawa ng 5 hakbang, ngunit pagkatapos ay bumalik. Ang ikawalong tao ay gumawa ng 6 na hakbang, kamangha-mangha ang lahat. Isang hakbang pa at nasa ikawalong palapag na siya. Boom boom. Ang cultivator na iyon ay biglang bumagsak sa lupa at umubo ng dugo. Mukha siyang galit na galit, isang hakbang pa. Kawawa naman. Nabigo siya, ngunit maaari pa rin niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. 3 tao ang naiwan. Sila ay tila nagsasanay sa paglilinang bagaman. Pinag-aaralan nila ang huling 3 estatwa, kahit na pagkatapos matanggap ang mga transmisyon mula sa mga estatwa, maaari silang magpatuloy sa pag-aaral, ngunit hindi ito kasing episyent. Sa wakas, may nagbukas ng kanyang mga mata. Tumalon siya sa buhawi, umungon ng galit, at gumawa ng 6 na hakbang. Isang hakbang pa at ito na ang ikawalong palapag, ngunit mahirap ang huling hakbang na iyon. Art. Ang taong iyon ay nagtaas ng ulo at sumigaw at ang Demon Chi ay sumugod sa kalangitan. Parang sisabog ang katawan niya. Namula ang kanyang katawan, ngunit nagpatuloy siya at gumawa ng matinding pagsisik. Gayunpaman, nang marating niya ang ikawalong palapag, galit na galit ang isang demonyo. Ang lupa ay yumanig at ang cultivator na iyon ay marahas na itinulak pabalik sa kanilang antas. Nabigo siya. Naka-cross-leg siya at pinagaling ang sarili. Walang sino man ang nang-ahas na maliitin siya, dahil halos nagtagumpay siya. Ang ika-10 tao ay gumawa ng 6 na hakbang at nabigo muli. Gamaan ang pakiramdam ng karamihan, hindi naman sila mahina, sadyang nakakatakot ang hangin. Nasa ika-7 palapag sila para sa isang dahilan. Ang 3 tao sa ikawalong palapag ay hindi kapani-paniwalang malakas. Siyempre, aabutan nila balang araw, kailangan lang nilang magtiyaga. Isang tao ang naiwan. Sa isip ng grupo, nakatingin kay Lin Feng. Naliligo siya sa Death Chi, kaya walang gustong lumapit sa kanya. Umalis na siya sa Ice and Snow Shrine at pumunta sa Demon Shrine. Nakapagtataka, siya ay isang hindi kapani-paniwalang demon cultivator na nauunawaan ang layunin ng kamatayan. Ang layunin ng kamatayan na iyon ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang enerhiya ng kamatayan, kahit nasa antas ng 3. Sa pamamagitan nito, maaari niyang patayin ang mga cultivator ng unang layer ng Zunchi sa isang kisap mata. Naisip ng ilan sa iba. 2 tao ang sinubukang pag-aralan ito noon, ngunit nabigo sila dahil mas mabilis si Lin Feng kaysa sa kanila. Emph. 2 cultivator ang umuungol at tumingin kay Lin Feng. Biz. Sa sandaling iyon, idinilat ni Lin Feng ang kanyang mga mata at ang layunin ng kamatayan ay lumabas. Tumingon siya, itim na itim ang kanyang mga mata habang titig na titig sa 2 taong iyon. Tap, tap. Ang 2 cultivator ay humakbang paatras. Tumilitaw ang mga nanginginig na tunog habang ang taong tumingin kay Lin Feng sa malamig na paraan noon, ay naramdaman na ang kanyang buhay ay kinukuha. Ngunit iyon ay isang sensasyon lamang, ito ay tumagal lamang ng ilang segundo. Sinulyapan sila ni Lin Feng sa kalmadong paraan bago niya ibinaling ang atensyon sa buhawi. Kahit hindi siya umimik, alam niyang kayang patayin siya ng iba doon. Ikawalong palapag. Kumislap ang mga mata ni Lin Feng. Ang buhawi na iyon ang tanging daan patungo sa ikawalong palapag at may isang pagkakataon lamang. Hindi nagatubili si Lin Feng habang tumalon siya sa buhawi. Naramdaman niya ang pag-aapi ng Demon Chi sa kanya pati na rin ang mga enerhiya mula sa labas ng buhawi. Nang pumunta ako sa Tiantai, mas mahina ako at nakalusot lang sa layer ng Tianchi. Ngayong nakalusot na ako sa layer ng Zunchi, paano ako mapipigilan ng isang maliit na hangin na makagalaw? Sa isip ni Lin Feng, pakiramdam na determinado. Kahit na mayroon pa siyang mga kapangyarihan na hindi niya alam, sa loob ng ilang taon, naging mas malakas siya at mas tiwala sa sarili.
Boom! Bumangon si Lin Feng sa hangin. Na-distort ang espasyo nang gumawa ng tatlong hakbang si Lin Feng, ang lakas ay naging mas matindi kung saang hakbang. Huminga ng malalim si Lin Feng at gumawa ng isa pang hakbang. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tinitigan ang tuktok gamit ang kanyang itim na mga mata. Galit na sigaw ni Lin Feng habang ginagawa niya ang ika-6 na hakbang. Isang hakbang pa at magtatagumpay na siya. Slash, slash. Parang sisabog ang katawan niya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang nasugatan si Lin Feng. Gayunpaman, tumanggi siyang mabaigo kahit na nasugatan siya ng husto. Hanggat hindi siya namatay, hindi mahalaga. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ngayon, umalangaw ang Dragon Chance nang lumitaw ang kanyang 9-headed dragon. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang paa upang gawin ang ika-7 hakbang. Gulp! Sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang 9 na ulo ng dragon ay sumisipsip ng malakas na demon chi. Bumangon ka, itinaas ni Lin Feng ang kanyang paa. Hindi siya maaaring mamatay, kailangan niyang magtagumpay, anuman ang mangyari. Boom boom! Biglang nawala si Lin Feng, na ikinamangha ng 10 iba pa. Ang cultivator na nagmula sa Ice and Snow Shrine ay nakarating sa ika-8 palapag. Naipasa niya ang pagsusulit habang sila ay nabigo. Ang cultivator na iyon ng pangalawang layer ng Zunchi ay halos mamatay na. Siya ay nasugatan, ang dugo ay tumalsik kung saan-saan, ang kanyang balat, ang kanyang mga buto, ang kanyang mga organo ay nakaramdam ng pananakit, ngunit hindi siya umatras. Boom! Dumating si Lin Feng sa ika-8 palapag. Agad siyang naglabas ng life energies para makabawi. Pagkatapos ng daanan na iyon sa ika-8 palapag, ang kanyang demonyong abstruse na enerhiya ay nasa 5 antas na at naabot na niya ang tuktok ng pangalawang layer ng Zunchi. Sinasalungat ni Lin Feng ang mga batas ng pagilinang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1367, Apat na hari ng demonyo. Demon Shrine, ika-8 palapag. Tumingin si Lin Feng sa paligid at nakita ang 3 pang tao. Naka-cross-legged sila sa iba't ibang sulok ng kwarto. Nakatitig sila sa mga dingding at ang mga demonyong enerhiya ay dumadaloy sa kanilang mga katawan. Iyon ay. Tumingin si Lin Feng sa mga dingding. Mayroong nakasisilaw na mga scroll ng larawan sa lahat ng dako, at ang mga demonyong enerhiya ay patuloy na umaagos mula sa kanila. 4 na sinaunang libro. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Lin Feng nang ilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan para siyasatin sila. Lahat ng mga larawang scroll na iyon ay may mga demonyong hari. Mga demonyong hari. Siniyasat ni Lin Feng ang picture scroll sa harap niya. Ang imahe ay naging mas kakaiba, ngunit siya ay may kakaibang sensasyon bagaman. Para bang ang kanyang makajos na kamalayan ay hindi nakikita ng malinaw ang hari ng demonyo. Nasa ika-8 palapag ako kaya kailangang mas malakas ang mga hari ng demonyo kaysa sa mga general ng demonyo sa ika-7 palapag. Marahil ang mga demonyong hari na iyon ay talagang mga emperador ng demonyo, o kahit na mga dakilang emperador. Naisip ni Lin Feng na nasa sabik. Ano ba talaga ang 12 dambanang iyon? Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at pinakawalan ng kanyang celestial book spirit. Umupo siya sa sarili niyang teritoryo ng demonyo at pagkatapos ay mas lalong nagdilim ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang harapan ang scroll ng larawan, mga enerhiyang tumagos sa kanyang mga mata at sa kanyang utak. Slash, slash. Biglang umubo ng dugo si Lin Feng. Ibinaba niya ang ulo niya at huminga ng malalim. Para siyang nagiging demonyo. Nakakatakot. Isip ni Lin Feng. Tinulungan siya ng kanyang espiritu na makita ang mga bagay ng mas malinaw, ngunit sa sandaling makita niya ng mas malinaw ang hari ng demonyo, lumitaw ang isang dambuhalang tao na 100 metro ang taas, na tila may kakayahang durugan ang buong populasyon. Nakita siya ni Lin Feng at agad na naisip na siya ay mamamatay. Kinailangan niyang itigil ang pagtingin dito bigla. Ilang segundo pa at mamamatay na siya. Isang demonyong hari, ang kanyang kamalayan ay maaaring maging isang napakalaking bayan at pumatay ng milyon-milyong tao. Isip ni Lin Feng. Nakakita siya ng isang napakalaking lungsod at may mga guho. Iyon ba ang banal na lungsod? Bulong ni Lin Feng. Naunawaan na niya ngayon na hindi niya laging magagamit ang kanyang espiritu sa pag-aaral ng mga bagay-bagay. Sa ika-7 at ika-8 palapag, ang mga demonyo ay kakilakilabot at maaaring masugatan siya o mapatay pa siya kung susuriin niya ito ng maigi. Ang librong iyon ay isang nakakabaliw na demonyo, paano ang 3 pa? Tumingon si Lin Feng at tumingin sa iba pang mga scroll ng larawan. Muling nagdilim ang kanyang mga mata habang ini-inspection ito. Siya ay nagkaroon ng parehong sensasyon tulad ng dati. Gayunpaman, nang hindi ginagamit ang kanyang espiritu, hindi niya malalaman kung ano sila. Kailangan ko munang maunawaan kung ano ang mga demonyong hari at pagkatapos ay pipiliin ko kung alin ang interesado ako. Isip ni Lin Feng. May 4 na scroll at hindi sigurado si Lin Feng kung ilan ang maaari niyang pag-aralan. Kaya, kailangan niyang alamin muna kung ano sila at pagkatapos ay pipiliin niya ang pinakagusto niya. Tiningnan ni Lin Feng ang pangalawang picture scroll at siniyasat ito gamit ang kanyang celestial book spirit. Nang suriin niya ito, mabilis na natiyak ang mga tunog ng pagyanig at tumalsik ang dugo. Namutla ang kanyang mukha. Ang isang sulyap ay maaaring sirain ang lupa at langit. Isip ni Lin Feng. Napagmasdan niya ang tanawin at naisip na ang lupa at langit ay guguho. Kinailangan ni Lin Feng na putulin ang kanyang koneksyon sa mundong iyon para lang umatras. Kahit na ang mga emperador ay maaaring nawasak ng mga enerhiyang iyon.
Biglang nanlamig si Linfang, tumigil siya sa pag-aaral sa bahaging iyon ng dingding. Isang taong nag-aaral sa bahaging iyon ng dingding ang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Linfang sa malamig na paraan. Pasensya ka na, hindi ko gustong masaktan ka. Sabi ni Linfang na tumatango at humihingi ng tawad. May nag-ambala siya habang naglilinang. Magagalit din si Linfang kung may gumawa noon sa kanya. Ang taong iyon ay tumingin kay Linfang ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsimulang magsanay muli. Wala siyang oras na sayangin. Bumalik si Linfang at tumingin sa scroll ng larawan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espiritu at siniyasat ito. Mayroong isang hari ng demonyo, ang kalawakan ay baluktot, ang lupa at langit ay tila babagsak, lahat ay namatay sa tanawing iyon, ang kanilang dugo ay nabahiran ng lupa. May impresyon si Linfang na sisabog ang kanyang mga organo, mukhang totoo ito. Isang sigaw at maaaring gumuho ang mundo. Nakakatakot na cultivator, marahil ay isang dakilang emperador ng demonyo. Isip ni Linfang. Ang mga demonyong emperador ay pawang mga dakilang emperador. Kung balang araw ay magiging ganoon kalakas siya, magagawa niyang sirain ang mga cultivation emperors sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa kanila. Bahwang at Jiuyu would just be playgrounds for him. Inilabas ni Linfang ang sarili niyang malademonyong Ji, mas determinadong maging isang malakas na cultivator. Dahil napagpasyahan niyang magsanay ng paglilinang ng demonyo, hiniling niya na maging isang dakilang emperador ng demonyo. Siyempre, hindi niya isusuko ang iba pang uri ng paglilinang. Nariyan din ang pang-apat na scroll ng larawan. Pagkatapos, tiningnan ni Linfang ang huling picture scroll gamit ang kanyang espiritu. Sa pagkakataong ito, nakita niyang nilamon ng haring demonyo ang langit. Mukhang galit na galit siya sa ginawa niya. Alin ang una kong pag-aaralan? Isip ni Linfang. Tiningnan niya ang una, ang malabong larawan. Ito ay isang agresibo at makapangyarihang demonyong hari na 100 metro ang taas. Umupo si Linfang na naka-cross-legged at pinag-aralan ito. Ang swerte niya, pinag-aaralan ng 3 pang nasa kwarto ang ibang picture scrolls, kaya siya lang ang nag-aaral ng picture scroll na iyon. Pinag-aralan niya ang mga karakter na nakasulat sa picture scroll at mga salitang lumutang sa utak niya. Tulad ng naisip ni Linfang, iyon ay mga demonyong kasulatan, ngunit magkaiba. Pinalibutan ng mga ilaw si Linfang, at damaloy ang mga demonyo sa kanyang katawan. Lumitaw ang maitim na ulap habang ang isang silweta ay dahan-dahang namumuo, na nagiging mas malaki at mas malaki. Pinag-aralan ni Linfang ang picture scroll, ngunit hindi niya namalayan na may demonyong unti-unting lumalabas sa kanyang likuran. May nangyari din sa likod ng 3 pa. Isang langit na sumisipsip ng demonyo ang lumitaw sa likod ng isa sa iba pang mga cultivator, at ito ay malabo rin. Ang isa na nag-aaral ng scroll ng larawan na may nakakatakot na pangitain ng demonyo, ay biglang nakakita ng isang bagay, at ang mga matalim na ilaw ay kumislap sa kanyang mga mata. Sa likod ng nag-aaral ng demonyo na may nakakatakot na boses, walang lumilitaw, ngunit kakaibang tunog ang nakapalibot sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1368, Pag-alis sa dambana. Maaari talaga akong makatawag ng demonyo gamit ang picture scroll na iyon. Kahit na nagsasanay si Linfang ng cultivation, alam niya kung ano ang nangyayari sa likod niya. Ang scroll ng larawan na iyon ay naglalaman ng malawak na kaalaman at malalim na pag-aaral, hindi inaasahan ni Linfang na magiging napakakomplikado nito. Mayroon na siyang 3 aklat. Ang mga banal na kasulatan ng demonyo, ang 10,000 bagay ng kasulatan ng paglikha, at ang 3 buhay na kasulatan. Bukod pa rito, ipinadala ng 3 buhay na demonyong emperador ang isang bahagi ng sinaunang kasulatan ni Xiao Yao kay Linfang, at palagi niyang pinagsisikapan na pabutihin ito. Bukod sa mga ito, nakakuha din si Linfang ng mga sinaunang kasulatan sa Ice and Snow Shrine, mga imperial na kasulatan sa pagsasanib ng buwan at araw. Maaaring si Linfang ang huling nagsimulang magsanay sa mga scroll, ngunit hindi siya mas mabagal kaysa sa iba. Nasa 10 metro na ang taas ng demonyo sa likod niya, nakayuko siya at nakatingin sa iba. Ang cultivator na nag-aaral ng langit na sumisipsip ng demonyo ay maihahambing kay Linfang. Ang kanilang mga balumbon ay nagiging mas nakasisilaw habang ang mga demonyo sa likod nila ay naging mas kakaiba. Isang malalim na daing. Ang balumbon ay naging isang nakasisilaw na liwanag at lumipat patungo sa malakas na cultivator. Sumigaw ang demonyo sa likod niya at pinakawalan ang chi sa bibig ng malakas na cultivator na iyon. Pagkatapos noon, dahan-daang lumingon ang cultivator at malamig na tumingin sa 3 pa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Linfang, ang langit na sumisipsip ng demonyo sa likod niya ay mukhang nakakatakot. Si Linfang ay nagsasanay ng cultivation, ang kanyang malademonyong layunin ay umaalon at ang picture scroll na kanyang pinag-aaralan ay nagsimulang manginig. Ang langit na sumisipsip ng demonyo ay umungal, na tila gustong kainin si Linfang ng buhay. Roar! Boom! Galit na galit ang demonyo sa likod ni Linfang. Galit na sigaw ng cultivator. Ang kanyang picture scroll ay tapos na, ngunit si Linfang ay isang hakbang pa bago matapos, kaya ang langit na sumisipsip ng demonyo ay may oras pa upang lamunin ang demonyo ni Linfang. Halika! Galit na sigaw ni Linfang. Ang picture scroll ay naging isang demonyong liwanag at tumagos sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang kanyang demonyo ay umungal na galit at tumakbo patungo sa langit na sumisipsip ng demonyo. Magkaharap ang langit na sumisipsip ng demonyo at ang malaking demonyo.
Biglang lumingon si Lin Fang at tumingin sa binata gamit ang kanyang itim na mga mata. Hindi masama, hindi ko akalain na matututo ka ng ganoon kabilis. Sabi ng binata. Naglakad siya patungo sa dalawa na agad namang tumayo at tumingin sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng isang tao. Gusto ba silang salakayin ng nag-aral ng sky-absorbing picture scroll dahil tapos na siya? Wala, kung maaari mong pag-aralan ng mga scroll ng larawan dito, kaya ko rin. Sabi ng taong iyon, bago siya umupo ng naka-cross-legged. Malamig na ungol ng isa at umupo ulit. Hindi siya natakot na ang ibang cultivator ay matuto ng mas mabilis kaysa sa kanya. Yung isa nagpatuloy sa pag-aaral na parang walang nangyari, pero medyo kinakabahan. Tiningnan sila ni Lin Fang, ngunit wala siyang pakialam sa iba pang mga scroll ng larawan. Nagtataka si Lin Fang kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, kailangan niyang umalis kaagad. Lumabas. Tumingin si Lin Fang sa isang pader na tila may pinto. Dapat pumunta ako. Marami nang natutunan si Lin Fang sa Jiuyu. Dumating siya na may lakas ng ikasyam na layer ng Tianqi at ngayon ay nakalusot na siya sa pangalawang layer ng Zunqi. Maging ang kanyang mapanlinlang na enerhiya ay bumuti. I wonder kung okay lang si Yiren. Isip ni Lin Fang. Sinabi ng sugo ng Ice and Snow Shrine na siya ang bahala sa kanya, kaya hindi na kailangang mag-alala masyado si Lin Fang. Tinawid ni Lin Fang ang pinto at nakarating sa ibang espasyo, isang lugar na maraming pinto at mga bagay na nakasulat sa mga iyon. Desolate Demon Town, Hell Region, Underworld Empire. Binasa ni Lin Fang ang mga pangalan ng mga lugar. Narinig na niya noon ang Underworld Empire, isa itong imperyo sa Jiuyu. Hindi na masyadong inisip ito ni Lin Fang at tumawid sa pintuan patungo sa Underworld Empire. Nag-iba ang espasyo at pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita siya sa isang madilim na palasyo. Umalis si Lin Fang sa palasyo at nakarating sa isang marainggol na bundok. Maraming tao ang naghihintay doon nang lumabas si Lin Fang. Tinitigan siya ng mga tao. Napapalibutan siya ng mga ilaw ng demonyo, ngunit hindi siya kilala ng mga ito. Hindi pa siya nakapunta sa Demon Shrine mula sa pasukan ng Underworld Empire. Sino ka? Tanong ng isang demonyo kay Lin Fang. Siya ang pinuno ng imperyo, isang cultivation emperor. Ang pangalan ko ay Mufang, ang sugo ng Demon Shrine ay nagsabi sa akin na umalis dito. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Siniyasat niya ang aura na nakapalibot sa katawan ni Lin Fang at walang sinabi. Mapapatunayan ni Lin Fang na siya ay mula sa Demon Shrine, kaya hindi nila siya masasaktan. Alam din ng pinuno na maaaring patayin siya ng Demon Shrine kung gugustuhin nila, kahit na siya ay isang emperador. Ginoo, kailangan kong pumunta sa lalawigan ng Bahwang. Sabi ni Lin Fang. Taga-Bahwang ka ba? Tanong ng taong iyon. Siya ay nag-aalinlangan dahil hindi pa niya nakita si Lin Fang. Nagmula ako sa Bahwang at nagpunta ako sa Ice and Snow Shrine, ngunit isa akong Demon Cultivator kaya na-teleport ako sa Demon Shrine. Paliwanag ni Lin Fang. Ang Ice and Snow Shrine at ang Demon Shrine ay konektado. Tanong ng cultivator na iyon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang cultivator at sumigaw. Ang 12 dambana ay konektado, ngunit ang mga nakarating sa ikapitong palapag lamang ang makakaalam nito. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa taong sumisigaw. Nakita niya siya sa ikapitong palapag ng Demon Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1369, Pagbabalik sa Bahwang. Ang 12 dambana ay konektado na. Bulong ng emperador. Sinulyapan niya si Lin Fang, nag-teleport si Lin Fang mula sa Ice and Snow Shrine papunta sa Demon Shrine, kaya mayroon din ba siyang kasanayan sa yelo? Hindi ko alam na ang Ice Emperor ay may anak na lalaki na tinatawag na Mufang, hindi ko pa narinig na pinayagan ng Ice Emperor ang sinuman mula sa Bahwang Province na pumunta sa Ice and Snow Shrine. Sabi ng emperador, nag-aalinlangan pa rin. Mister, galing ako sa Bahwang, pero ang girlfriend ko ay anak ng Snow Leader. Pinayagan akong pumunta sa Ice and Snow Shrine dahil kasama ko ang girlfriend ko, sabi ni Lin Fang. Gusto niya talagang bumalik sa Bahwang kaya kailangan niyang maging tapat. Nakita ko, pwede kayong magsama ni Xiaoyu, pupunta rin siya sa Bahwang. Sabi ng emperador sabay turo sa isang binata. Pupunta rin siya. Sabi ni Lin Fang. Malapit nang magsimula ang pulong ng mga emperador at magsisimula na rin ang pulong ng Unyon ng Imperial. Ako ay mula sa Devamara Palace at ang pangalan ko ay Xiaoyu. Sabay na tayo. Nakangiting sabi ng binata. Siya ay mula sa mahiwagang palasyo ng Devamara, isang maimpluwensyang imperial na grupo mula sa sanguinary na bahagi ng Bahwang. Mukhang minaliit ko si Bahwang. Isip ni Lin Fang. Bahwang at Jiu napakaraming koneksyon mo. Si Xiaoyu ay nagmula sa Devamara Palace sa Bahwang, at siya ay sumali sa Demon Shrine. Ang Sikong Clan at Chi Chen-ren ay lumitaw din sa Empty Space Shrine. Hindi pa niya nakita ang lahat sa unang palapag ng mga dambana, ngunit marahil ay kilala niya ang ilan sa kanila na naroon. Bukod dito, nangangahulugan ito na bukod kina Chi Chen-ren at Sikong Xiao, ilang iba pang miyembro ng Chi Clan at ng Sikong Clan ang nakapunta na sa mga dambana, ngunit hindi pa sila nakarating sa ikapitong palapag. Sige, salamat sayo. Sabi ni Lin Fang, tumango pabalik kay Xiaoyu. Si Xiaoyu ay tumango sa Emperor at ang kanyang silhouette ay kumikislap, si Lin Fang ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Mufang, kapatid, ang iyong paglilinang ng demonyo ay hindi ka panipaniwala. Bakit hindi kita nakita? Sinong sinusundan mo? Nakangiting tanong ni Xiaoyu.
Nagtago ako sa kabundukan at nagsasanay sa paglilinang araw at gabi. Hindi ako masyadong kilala, at saglit lang ako sa bahwang. Paliwanag ni Linfang. Alam ni Xiao Yu na walang ganang pag-usapan ito ni Linfang, kaya hindi na siya nagtanong pa. Mo Fang, kapatid, naabot mo ang ikawalong palapag ng Demon Shrine. Baka may masabi ka sa akin tungkol dito kasi masyado akong curious. Sabi ni Xiao Yu, nakarating na siya sa ikapitong palapag, ngunit si Linfang lamang ang nakarating sa ikawalong palapag. Walang problema, magkatulad ang ikapito at ikawalong palapag. Sa ikapitong palapag, mayroon kaming 18 demonyong general, sa ikawalong palapag, mayroong 4 na scroll ng larawan, bawat isa ay naglalaman ng larawan ng isang dakilang demonyong emperador. Matapos maunawaan ng mga ito ang mga balumbon ng larawan ay sumanib sa katawan ng cultivator. Sagot ni Linfang, mga scroll ng larawan ng dakilang emperador ng demonyo. Tumiti si Xiao Yu at sinabing, nakuha mo ba ang isa sa kanila? Ginawa ko, ngunit hindi ko alam kung para saan ko ito magagamit. Haha, mas talented ka pa sa akin. Nakangiting sabi ni Xiao Yu. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang yungib na may malalakas na bantay, ngunit hindi nila ito pinansin. Kilala nila si Xiao Yu, kaya pinabayaan nila sila. Pareho silang tumawid sa entrance, na parang pasukan ng Ice and Snow Empire. Isang mahabang koridor. Mabilis, nakarating sila sa isang junction, iyon ay ang junction ng 12 kalsada. Walang kasing daming tao gaya noong nakaraan. Sabi ni Linfang na lumilingon sa paligid. Ang pagpupulong ng mga emperador sa bahwang at ang pulong ng unyon ng imperial ay magaganap sa lalong madaling panahon. Gaano katagal tayo bago ang pagpupulong ng mga emperador? Tanong ni Linfang. Bukas na, nakangiting sabi ni Xiao Yu. Nais din ni Mo Fang na pumunta sa pulong ng mga emperador. Saan? Tanong ni Linfang. Tumingin si Xiao Yu kay Linfang sa kakaibang paraan. Hindi alam ni Linfang kung saan ang pagpupulong ng mga emperador. Marahil ay nagsasabi siya ng totoo tungkol sa pagiging nasa bahwang sa maikling panahon lamang. Sa silangang bahwang. Ang Chiklan ay ang pangunahing angkan sa silangang bahagi ng bahwang at ang kaganapan ay binalak na maganap sa Chitian Peak. Paliwanag ni Xiao Yu, ang Chiklan sa silangang bahwang. Nagkataon lang, bilisan natin. Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo gamit ang Xiao Yao agility technique. Tumingin si Xiao Yu kay Linfang at pagkatapos ay tumingin sa lupa. Si Linfang ay nagiiwan ng mga landas sa kanyang likuran habang siya ay tumatakbo, mayroon pa itong mga marka. Ang Xiao Yao agility technique, interesante. Nagulat si Xiao Yu, kumislap ang kanyang siluet at naabutan niya si Linfang. Wala talagang tao sa daan. Nandyan din sina si Kung Xiao, Qi Chenren at Qi Tianshu. Isip ni Linfang, nakatingin sa malayo. Nakita niya ang isang dosenang Zun Cultivator, ang pinakamalakas ay nakalusot hanggang sa ika-6 na layer ng Zun Qi. Lahat sila ay pabalik na sa Jiuyu. Ang Qi Clan at ang Sikong Clan ay tila napakalapit. Ang mga maimpluwensyang grupo ni Bahwang ay misteryoso kay Linfang, hindi niya maintindihan ang mga imperial na angkan na iyon. Nakita rin ng karamihan sina Linfang at Xiao Yu. Tumingin ang Sikong Clan kay Linfang at ngumiti. Your Excellency, dito tayo nagkita muli. Tumingin si Linfang sa kanya. Si Kung Xiao ay nakapasok sa ikatlong layer ng Zun Qi at medyo mas malakas kaysa dati. Nakapunta na siya sa Empty Space Shrine at malamang na marami siyang natutunan doon. Ang Qi Tianshu ay nakapasok sa ikalimang layer ng Zun Qi. Dati siyang isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator noong araw, ngunit kahit na hindi siya umabot sa ikapitong palapag. Ang determinasyon, pag-unawa sa mga kakayahan at antas ng paglilinang ay lahat ng ibang bagay. Brother Xiao, taga Deva Mara Palace ba siya? Tanong ni si Kung Xiao matapos maghintay na sumagot si Linfang. Isa siyang demon cultivator kaya maaari siyang maging cultivator mula sa Deva Mara Palace. Ako at si Mo Fang ay matagal nang hindi magkakilala, kilala mo rin ba siya? Walang pakialam na tanong ni Xiao Yu. Haha, nakita ko siya sa Zuyu noong nakaraan, nakalusot pa lang siya sa ika-9 na layer ng Tianqi noon, ngunit mas malakas pa rin siya kaysa sa akin. Nakangiting sabi ni si Kung Xiao. Si Mo Fang at ikaw ay may magkatulad na antas. Inaasahan kong makita ka bukas sa pagpupulong ng mga emperador. Sabi ni Xiao Yu, at pagkatapos ay umalis siya kasama si Linfang. Mo Fang, naisip ni si Kung Xiao na tumatawa at nakatingin kay Linfang. Namatay si Linfang at biglang lumitaw ang isang Mo Fang, sumikat ang mga henyo sa bahwang at Jiuyu. Si Linfang o Mo Fang, pareho silang mamamatay dahil ang Qi Clan at si Kung Clan ay sisira sa kanilang mga kaaway. Sabi ni Qi Chenren. Haha, syempre. Sabi ni si Kung Xiao. Nasa kanila ang kinabukasan. Pagkaraan ng isang oras, dumating sina Linfang at Xiao Yu sa exit. Tulad ng sa Jiuyu, mayroong ilang mga paglabas, higit pa kaysa sa Jiuyu. Ang lahat ng labasan ay kumakatawan sa isang maimpluwensyang imperial na grupo. Ang mga kalsadang iyon ay patungo sa Qi Clan at sa Celestial Palace of the Immortals sa silangang bahwang. Dapat tayong pumunta doon kung gusto nating makarating sa pulong sa oras. Paliwanag ni Xiao Yu, kailangan nating dumaan sa Qi Clan o sa Celestial Palace of the Immortals. Talaga, kailangan nating pumili ng isang kalsada, alin ang gusto mong piliin. Pupunta muna ako sa Celestial Palace of the Immortals. Sabi ni Linfang. Tumingin sa kanya si Xiao Yu at sinabing.
Lin Feng, ang emperador ng Celestial Palace of the Immortals ay napakasakit, kaya delikado doon. Dapat kang pumunta sa Chiklan. Na, ayos lang, sigurado akong gusto kong pumunta sa Celestial Palace of the Immortals. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang pagtawid sa Chiklan. Kahit nakadisguise siya, sobrang delikado pa rin. Sige, magkita-kita tayo sa Chitian Peak. Sabi ni Xiao Yu, ngumiti bago umalis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1370, Jun Moshi at ang Celestial Palace of the Immortals. Ang Celestial Palace of the Immortals ay matatagpuan sa isang matayog na bundok. Ngayon, ang Celestial Palace of the Immortals ay nawawala ang kanilang emperador, at ang mga tao ay binibigyang pansin ang kanilang mga pagpapatuloy. Ipinadala ng emperador ang kanyang kaalaman kay Jun Moshi at umaasa siyang magiging emperador siya bago siya mamatay. May lumabas mula sa isang kuweba sa gilid ng bundok, ngunit walang nagbigay pansin sa kanya. Ang Celestial Palace of the Immortals ay naging tiwangwang ng mga araw na iyon. Siyempre may teleportation portal na humahantong doon, pero hindi na nila kailangang bantayan. Kailangan lang nilang bigyang pansin ng ilan sa mga taong papasok at lalabas. Sa sandaling iyon, dalawang silhouette ang kumikislap at damapo sa harap ng kuweba. May isang binata na nakasuot ng itim na damit na may itim na mga mata. Nabasag pa lang niya ang pangalawang layer ng Zunchi, ngunit mukhang hindi pangkaraniwan. Sino ka? Galit na sigaw ng isang tao habang pinakawalan si Chi. Pumunta ako para sa pagpupulong ng mga emperador. Ginamit ko lang ang portal mo, sorry sa abala. Magalang at mahinahong sabi ni Lin Feng. Iyan ba ay isang dahilan para gamitin ito ayon sa gusto mo? Sabi nung isa, kilala ko si Jun Moshi, ang iyong young master. Kung narito siya, tiyak na papayagan niya akong gamitin ito. Sabi ni Lin Feng. Ha? Nakasimangot ang dalawang tao, kilala niya si Jun Moshi. Nagkatinginan sila at tumingin kay Lin Feng. Dapat kang mamatay dahil sa hindi paggalang sa Celestial Palace of the Immortals. Boom! Pinalibutan ng mga enerhiya si Lin Feng at isang napakalaking gininto ang kamay ang lumitaw sa itaas niya. Nagulat si Lin Feng sa kanilang biglaang desisyon. Inilabas niya ang Demon Chi at bumangon sa hangin habang galit na sumisigaw. Jun Moshi, lumabas ka. Ang kanyang boses ay kumalat sa malayo. Biz. Ang mga silhouette na iyon ay tumaas ng mas mataas sa hangin. Nasaan sina Jun Moshi at Xiao Dai? Gusto mo talagang mamatay? Sigaw ng dalawang cultivator na nagmamadaling lumapit kay Lin Feng. Naglabas si Lin Feng ng wind abstruse energies at umiwas sa kanila. Ano ang nangyayari? Sigaw ng isang medyo may edad na lalaki na nakatingin kay Lin Feng. Pumasok siya sa ating teritoryo nang walang pahintulot gamit ang teleportation portal. Hindi ko alam kung saan siya galing. Sabi ng dalawang tao. Hinahanap ko si Jun Moshi. Sabi ni Lin Feng. Tiningnan siya ng lalaki sa malamig na paraan. Pumasok ka sa Celestial Palace of the Immortals nang walang pahintulot, kaya sumasang-ayon ako, dapat kang mamatay. Tama. Tumanggo ang lahat. Tumigil ka, galit na sigaw ng isang tao. Isang binata ang lumitaw na nakasuot ng magagandang damit. Si Jun Moshi iyon. Napatingin si Jun Moshi sa mga tao at pagkatapos ay kay Lin Feng. Bakit mo ako hinahanap? Naglabas si Lin Feng ng isang mainit na bote ng unit at ibinato ito kay Lin Feng. Sinalo ni Jun Moshi ang bote at naamoy ang kaaya-ayang halimuyak mula sa pamilyar na alak na iyon. Binasag ni Jun Moshi ang bote at hinigop ang alak. Namula agad ang mukha niya. Masarap kaya, meron ka pa ba? Nakangiting tanong ni Jun Moshi. Ako, marami sa Dragon Mountain. Sabi ni Lin Feng, naglabas ng isa pang mainit na bote ng unit at ibinato kay Jun Moshi. Itatago ko ang mga ito, hindi na ako umiinom ng sapat. Sabi ni Jun Moshi. Alam niya na ito ay si Lin Feng na nakadisguise. Dahil may gustong makakita sa akin, bakit gusto mo silang patayin? Sabi ni Jun Moshi sa dalawang cultivator. Siya ay may kapangyarihan sa Celestial Palace of the Immortals dahil natanggap niya ang mga turo ng emperador. Nakalusot na siya hanggang sa ika-4 na layer ng Zunchi. Hindi makikita ng emperador na si Jun Moshi ay naging isang emperador. Baka mabuhay pa siya ng 10 taon, pinakamarami. Ang matanda ay nagsikap ng husto para maging ganoon kalakas si Jun Moshi. Matapos marinig si Jun Moshi, kinakabahan silang sumagot. Pumasok siya ng walang pahintulot. Tama sila, ang mga taong pumapasok ng walang pahintulot ay dapat mamatay, lalo na sa mga oras na ito. Mahinahong sabi ng medyo may edad na, wala akong tinatanong sayo. Sabi ni Jun Moshi sa medyo may edad na lalaki. Jun Moshi, igalang ang iyong mga nakatatanda. Ikaw ang magiging asawa ni Xiao Dai, kaya dapat mo akong tawaging tiyuhin. Sa ngayon, ako ang young master ng Celestial Palace of the Immortals, kaya bantayan ang iyong mga salita. Sabi ni Jun Moshi. Hindi na kaimik ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, ngunit hindi siya pinansin ni Jun Moshi. Naglakad siya patungo sa dalawang cultivator na nagtangkang patayin si Lin Feng. Wala kang galang. Hindi kayo muko sa harap ko at pinahiya mo ako, kaya napahiya mo ang emperador. Dapat kang mamatay. Sabi ni Jun Moshi. Ang isa sa kanila ay umatras, ngunit sa parehong oras, tila siya ay paralisado. Isang dambuhalang kamay ang tumama sa kanyang ulo at siya ay sumabog. Namutla ang mukha ng isa.
Kumislap ang kanyang silhouette habang sinusubukan niyang tumakas, ngunit naabutan siya ni Jun Moshi at sinampal siya. Sumabog ang katawan niya pagkatapos. Gaano kalakas? Isip ni Lin Fang. Ang dalawang iyon ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Zunchi at sila ay malalakas na cultivator sa loob ng Celestial Palace of the Immortals, ngunit sa harap ni Jun Moshi sila ay mga insekto lamang. Hindi pa patay ang matanda. Kung may hindi gumalang sa kanya, papatayin ko sila. Sabi ni Jun Moshi. Pagkatapos ay tumango siya kay Lin Fang. Sinundan ni Lin Fang si Jun Moshi at umalis sila. Naiwan ang nasa katanghaliang gulang na nakaupo doon na maasim ang mukha. Si Jun Moshi ay nagiging nakakatakot, at ang kanyang imperial na immortal na katawan ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Ang tiyuhin ni Xiao Dai ay nag-aalala na hindi niya makuha ang kanyang bahagi sa kapangyarihan. Inalis ni Jun Moshi si Lin Fang mula sa bundok bago siya lumingon at tumingin kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa kanya pabalik. At saka sila ngumiti. Si Jun Moshi ay nakasuot ng kanyang robe of righteousness habang si Lin Fang ay nakasuot ng itim na demonyong robe. Alam ko na ngayon na kung sinubukan nilang patayin ka, hindi ito magiging madali. Natatawang sabi ni Jun Moshi. Kamusta ka na? Okay lang ako, mukhang mahirap para sa iyo ang sitwasyon. Sabi ni Lin Fang. Alam mo naman siguro na gusto ng emperador na ako ang maging inapo niya, pero maraming tao ang ayaw niyan. Nais nilang nakawin ang mga kayamanan mula sa Celestial Palace of the Immortals pagkatapos ng kamatayan ng emperador. Sabi ni Jun Moshi. Tumango si Lin Fang. Sinabi sa kanya ni Yuan Fei na ang Celestial Palace of the Immortals ay mapanganib. Ang emperador ay hindi patay, ngunit ito ay ilang araw, buwan o marahil taon.